Makinig sa nagsasalita sa harap. Ang A naman ay nangangahulugang maaari bang makibasa, Rekla? Attention ay sa akin lang. So, kinakailangan na kapag ako ay nagsasalita rito sa harap, ay ang atensyon nyo ay sa akin lamang. Ayoko may nakikita dyan sa likod na nag-uusap o kahit dito sa harap. Ayoko rin na may nakikita na may nagsiselfone sa lamesa. Nakuha ba? Opo! Ngayon, ang panghuli ay ang R. Maaaring mo ang basahin, Nessa? Respetuhin ang guro at ang mga klase. Ayan. Kailangan ninyong respetuhin ang isa't isa kung gusto nyo, respetuhin rin kayo ng inyong kamag-aral. Kaya naman ngayon, bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa, ay magkakaroon muna tayo ng isang pagbabalik-aral kung saan nakikita nyo ba ang mga flag o ang mga watawat na nasa dulo ng inyong mesa? Opo! Ito ay may iba't ibang kulay, hindi ba? Ang bawat kulay ay rumirepresenta sa inyong pangkato, sa inyong lamesa mismo. So kapag itinaas ko ang kulay asul na, kulay pulang flag, kailangan na tumayo-kayong lahat dyan sa likod at kung sino man ang kahuli ay siyang sasagot sa mga katanungan. Intindihan ba? Okay. Handa na ba ang lahat? Hoy, Ando. Maaari ko bang sagutin ang unang katanungan? Ang kayo po ay mga buwan na nanggaling sa Japan. At ito ay may angking Ganda. ang nanta ay may tatlong sa painting at ito ay binubuo ng limang taludtod samantalang ang kayo po ay binubuo ng tatlong taludtod at 17 taludtod. Ayan, maraming salamat. Patunay lamang ito na kayo nga ay nakikinig sa ating nakaraang talakayan at mukhang handa na kayo para sa ating panibagong paksa. Handa na nga ba ang lahat? Handa na ba? Mukhang hindi pa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad na kung saan tatawagin natin itong karera sa pag-ibig. Kung saan sa pamamagitan ng duck race ay pipili ako ng mag-aaral na pupunta rito sa harap. At pagkatapos ay pipili siya ng mga gamit mula rito at ipapaliwanag niya kung paano niya maipapahiwatig ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal gamit ang mga gamit na ito. Naintindihan ba? Opo! Kaya naisipan na natin ang duck race. Si Mike. Go, Gab! Gabriel! Go, Gab! Una ka, Gab! Magsitahimik ang lahat. Kaya, nasa maaari ka bang pumunta rito sa harap at pumili ng isang gamit? Ito po isang love letter.
Maaari ko ay papahayag ko ang aking pagmamahal sa isang tao sa pamagitan ng pagsulat ng love letter kung saan pinapahayag ko sa kanya ang aking nararamdaman. Maraming salamat. Ngayon, dito sa loob ng klase, sino ba ang gusto mong bigyan? Kaya masyado nang maingay. Masyado nang Para maingay. sa kaibigan ko, Kahit anong klaseng pag-ibig. pag-ibig ko para sa grupo. Ngayon naman, sa susunod na pinunta dito sa harap ay si Gab! Gab! Yung Jimmy na ginoon. Jimmy. Kapalias, maaari ka bang pumunta rin sa harap? Maaari ka bang pumili ng damit? Sapagkat maaari kong ipahayag ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng paggamit nito o pangaharalan na kung saan ay papahiwatig ko ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng pagkanta o pag-awit sa aking minamahal. Yan, maraming salamat. Ngayon, kanino mo gustong ibigay yan? Ay kay nanay po dahil siya ang aming ilaw ng tahanan. Ngayon, para naman sa susunod, Reyes! Regalo, uy, kay gift giver ka. Hindi, magpakasal na. Ala. Bulaklak po sapagkat para sa iba ito yung bulaklak lamang subalit kapag ibinigay mo ka ng bulaklak isang pinapasin ng isang tao na talagang gusto sa iyo. ngayon, kanino mo gustong ibigay yan dito sa loob ng klase? Ayaw mong ibigay? Sa aking sarili ko. Aking sarili at pinipapalala. Maraming salamat. Ay naman para sa susunod. Ang napili ko po ay Sing-Sing dahil ang Sing-Sing Makinig, Bilang makinig. isang babae, kapag nakasuot ka ng singsing o wedding ring, ibig sabihin na ang pagmamahal nyo sa isa't isa ay pangaraw. Ibigay sa loob ng klase. para sa aking sarili. Para sa pag-ibig. Gabriel na naon. Maurelio. Karin, maaari ka bang pumili? Karin. Karin! Ang napili ko po ay isang regalo kasi ito ay nagsisimbolo ng mga sorpresa sa ating buhay at ibibigay ko sa kambal kasi Maraming salamat. Kaya naman ngayon ay sa pamamagitan pa rin ng sa pamamagitan ng pagbunot ng pangalan ay sasagutin ninyo ang mga katanungan na aking inihanda. Ngayon para sa unang katanungan, ano ang iyong napansin sa aktibidad na ating ginawa? Handog. matay sa ating isang may kaugnayan sa pag-ibig. Tama, ang mga bagay na nasa harap ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng pag-ibig. Maraming salamat. Ngayon naman para sa pangalawang katanungan, sa anong bansa ninyo madalas makita na ginagamit ang mga ito sa pagpapahayag ng pag-ibig? Ayala. Oo, ito ay madalas na makita rito sa Pilipinas. Ngunit alam niyo ba na ang mga bagay rin na iyon ay ang ginagamit ng mga taga-England upang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa kanilang taong minamahal? At ngayon naman, para sa susunod na katanungan ay bakit ang mga ito ang kadalasang ginagamit para ipahayag ang pag
Tansilan. Ginagamit ang mga kagamitan na dito kaniya kagaya ng gitar, ay ng ukulele, ng regalo, ng bulaklak sa pagpapahayag ng pag-ibig sapagkat dahil dito nararamdaman ng isang tao na pinapahalagahan mo siya o minamahal mo siya. Tama. Kapag ang mga bagay na iyon ay mayroong nakakubling mga kahulugan kung saan ito ay nagpapahayag ng pagmamahal sa iyong kapwa o sa iyong iniibig. Ngunit, alam niyo ba na mayroon pang ibang mas mainam na paraan upang ipahayag ang pag-ibig sa iyong minamahal? Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay ang pagsulat ng tula gamit ang mga matatalinghagang salita o ang mga tayutay. At ito ang magiging paksa natin sa araw na ito. Ngunit bago iyan, ay alam po muna natin ang mga layunin na dapat ninyong makamit pagkatapos ng ating talakayan. Maaari mo bang basahin si Kuya? Natutukoy ang mga matatalinghagang salita at ang uri ng tayutay na ginagamit sa tula. Maraming salamat. Ngayon naman para sa pangalawa. Maaari mo bang basahin, konsilyado? Ipapahayag ang kahalagahan ng paggamit ng matatalinghagang salita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili mo ng pananaw. Yan, maraming salamat. At ang huli naman ay maaari mo bang basahin, Nuevo? Nakasusulat ng sariling tula gamit ang mga napiling matatalinghagang salita na lalapatan ng tono at naisasadala ang nais pahiwatig na lubang ang aking pag-ibig. Yan, maraming salamat. Kaya naman ngayon, bago tayo tumungo sa ating baksang tatalakayin, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Kung saan, ito ay tatawagin natin konektado. Nakikita niyo ba ang turing ito? Ito ay ang tinatawag na Big Ben sa England. Kung saan, nakikita niyo rin ba ang mga nakasulat ng mga pahayag dito o mga salita? Kung gayon ay magtatawag ako ng mga mag-aaral upang i-connect ang unang hanay patungo sa ikalawang hanay sa kanyang kasing kahulugang salita. Ngayon, para sa unang magko-connect ay si Barino. Maaari ka bang punta sa harap? Yan, maraming salamat. Para naman sa pangalawa, pupunta sa harap ay si Ante Queza. Yan, maraming salamat. Ang susunod naman ay si Sumagaw. Ngayon para naman sa pang-apat na pupunta rito sa harap ay narito si William Gonza. Yan, maraming salamat. At para naman sa panghuli ay narito si Rekla. Yan, maraming salamat. Ngayon, titignan natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Tama ba ang inyong mga sinagot? Opo. Kung gayon, isa lamang ito mga halimbawa ng mga matatalinghagang salita. Ngunit ano nga ba ang matatalinghagang salita?
tayo po ay para sa akin, parang ito mga matatalihagang salita po. Tama, ito ay ang tawag sa paggamit ng mga salita. Ito ay tawag sa pahayag na ginagamit upang maging maganda at kaakit-akit ang isang pahayag. Ngayon, narito ang ilang halimbawa ng ngayon naman ay tatalakayin natin ang 5 uri ng tayutay. Ang una na riyan ay ang tayutay na pagtutulad. Ito ay tumutukoy sa pagtutulad ng dalawang bagay na magkaiba ngunit may magkapareho na katangian. At narito ang mga halimbawa ng pagtutulad. Maaari mo bang basahin, Aurelio, ang unang halimbawa? Kasing minam ng diamante ang iyong mga lupa. Ngayon, ano ang mga bagay na pinaghahambing sa pahayag na yan? Ang diamante at ang lupa. Tama, di ba? Literal na magkaiba talaga silang dalawa, ngunit may pagkapareho silang katangian. Ang pangalawa naman ay ang maaari bang pakibasa, Cheryl? Ang iyong labi ay pinarosa sa Ngayon, ano ang pinaghahambing ko? Ginamit na panghambing na salita niya. labi ay pinarosas. And maraming salamat. Ngayon ay maaari ka bang magbigay ng halimbawa na pagtutulad na tayutay, islaw? Yan, maraming salamat. Ngayon ay tumungo naman tayo sa susunod na uri ng tayutay, ang pagbawangis. Ito ay tiyak na paghahambing ng dalawang bagay, ngunit tuwiran ang ginagawang paghahambing nito. Ito ay hindi gumagamit ng mga salitang ginagamit ng pagtutulad. Narito ang mga halimbawa ng pagbawangis. Maaari bang makibasa, konsilyado? Pagbuwangis ng natura bilang nagkakamilang dalawang bagay. Unang halimbawa. Ngayon sa bagsig ng kanila. Sa aling hayop pinahambing ang ama ni David? Yan, maraming salamat. O hindi siya gumagamit ng mga salita na tulad ng ito ay diretsahan na paghahambing kung saan pinakita na talaga na sa pagsik ng kanyang ama ay tila ito ngayon. Ang pangalawa naman ay maaari bang pakibasa upang. Ang mga nangangalaga ng kaligtasan ay mga anghel sa Pero ano ang pinaghambing ng mga salita niya? ano ang mga nangangalaga ng kaligtasan ay naghahaging sa mga anghel. And maraming salamat. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pangatlong uri ng tayutay, ang pagmamalabis. Ito ay pilit na pagmamalabis ng isang katangian, kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, hayop o pangyayari upang mas bigyang diin ang isang pahayag. Ngayon narito ang mga halimbawa ng pagmamalabis. Maaari mo bang basahin, Reyes? May nakita ka bang nalulunod sa kanyang luha? Ito ay isang halimbawa ng pagmamalabis sapagkat ito ay ginagamitan lamang ng pagmamalabis upang ipahayag talaga ang kung gaano kalalim ang nararamdaman. Ang pangalawa naman ay maaari bang pakibasa, Gayong. Ang gabay niya, ang aking hindi, mas gay ang aking nakulay. Maingay na. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pang-apat. Na tayo-tayo. Ito ay ang pagtatao. Ito ay ang mga pahayag ng paglilipat ng katangian gawing talino ng isang tao patungo sa isang ordinaryong bagay na walang buhay. Ito ay ginagamitan ng mga pandiwa. Ilan sa mga halimbawa dito ay narito. Maaari ko bang basahin, Jason, ang unang halimbawa? Ang buwan ay nagmamagandang gabi sa lahat. Nakita niyo na ba ang
isang bagay na walang buhay ay binibigyang buhay sa pamamagitan ng pagtatao. Kaya ng mga lawa naman, maaari mo ba pakibasa sumagam? Maintindihan ko lang sa pag-recall ng ating Then maraming salamat. Ngayon ay tumungo naman tayo sa panghuling uri ng dayutay, ang pagtawag. Ito ay isang panawagan o pakiusap ng isang bagay na tila ito ay isang tao. Kaya tao ang animoy kaharap ng kausap. Ngayon narito ang ilan sa mga halimbawa ng pagtawag na dayutay. Maaari ko bang basahin, Jojo? O hindi ba? Ang tukso, may buhay ba ang tukso? Wala. So ito ay tinatawag niya kahit walang buhay. Ang pangalawa naman ay maaari pang pakibasa ay ala. Pag-ibig, bigyan mo ng kulay ang aking buhay. Ngayon naman, upang malaman ko kung kayo nga ay nakinig sa ating tatakayan, ay meron akong mga inihanda rito na mga pahayag na nagtataglay ng iba't ibang uri ng tayutay. Ngayon, nais ko na tukuyin ninyo anong uri ng tayutay ang ginamit sa mga pahayag nito. Sa una pahayag, maaari mo ba ang basahin, Joera? Makaway ang mga alon sa dalagasing. Anong uri ito ng tayutay? No? Personification. Tingnan natin, mamaya. O, pangalawa naman ay maaari mo bang basahin, Gab? O kamatayan, bakit ka laging nakaawa? Ano ang iyong kasagutan? Pagtawag. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Yan, tama ang inyong mga kasagutan. Para naman sa katanungan. Villagonza. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pahayag na iyon? Tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan mamaya. May para naman sa pang-apat na katanungan. Maaari mo ba ang basahin, Reggie? Siya ang haligi ng tahanan na santigan ng pamilya. Tingnan natin kung... Ano ang iyong kasagutan? Personification. Tingnan natin kung tama. Tama ba? Mali. Ito ay ang pagbawanis. At para naman sa ating pahayag, maaari mo bang basahin ito, Islam? Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pahayag nito? Tingnan natin, tama. Ito ay ang pagmamalabis. Ngayon naman tapos na nating talakayin ang tayutay ay magkakaroon tayo ng pagbabasa ng isang tula. Ngunit bago natin basahin ang isang tula, alamin muna natin kung saan ito nanggaling, sino ang sumulat nito at sino ang nagsalin nito sa wikang Filipino. Ngayon, si Elizabeth Barrett Browning ay isang tanyag na makatang Ingles noong panahon ng Victorian. Siya ay sinilang noong Marso 6, 1806 at pagdating naman ng taong 1845 ay nakilala niya si Robert Browning kung saan ay nagpalitan sila ng mga nagsimula silang magpalitan ng mga mensahe o love letter. At pagdating naman ng taong 1846 ay ikinasal silang dalawa at ito ang naging inspirasyon ni Elizabeth upang maisulat ang kanyang mga sonnets na sonnets from the Portuguese. Sabilang na rito na ang How to I Love Thee na isinali naman ni Alfonso Santiago sa wikang Filipino na ang aking pag-ibig. Si Alfonso Santiago ay isang tanyag na manunulat, makata at isang tagasalin patungo sa wikang Filipino. So, si Alfonso ay nag-ambag siya ng paglalapit ng mga klasikong akdang banyaga ng mga Pilipino. Isa sa mga akdang na isalin niya ay ang How to I Love Thee ni Elizabeth Browning. Naisabi naman niya ito sa Ang Aking Pag-ibig. Ngayong alam niyo na kung saan galing at kung sino ang sumulat ng tulang ito,
at kung sino ang nagsalin nito sa wikang Filipino, ay babasahin na ang tula kung saan ay bibigyan ko kayo ng oras para basahin ang isang tula na nasa GC natin. Basahin niyo lamang ng tahimik at intindihin ang tulang iyan. Ibig naman ang Ayon sa inyong pagbabasa ay itala ninyo ang lahat ng mga matatalinghagang salita na nabasa ninyo riyan sa tulang inyong binabasa. Saan siya pa? Tapos niyo bang basahin ang tula? Tapos na? Naintindihan niyo na ba kung ano ang ipinapahiwatig ng tula? Kung gayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ito ay tatawagin nating hamon sa kahon, kung saan sa parehong pangkat pa rin, ng tatlong pangkat, ay pipili kayo ng isang kinatawan na pupunta rito sa harap. At pipili sila ng kahon ng regalo na kanilang gustong buksan. Maaari nang pumunta rito sa harap ang ating tawag. Ngayon, ang bawat kahon na narito sa harap ay may kaiba't na mga aktibidad at nakadepende ito sa mga mapipiling kahon ng inyong mga kinatawan. Ngayon, para sa mga kinatawan, maaari nyo lang puntahan ang kahon na gusto nyong buksan. Sigurado na ba kayo? Ngayon, buksan ninyo ang inyong mga kahon. Wow, surprise! Boy. Ngayon, para sa nakakuha ng gitara, maaari mo bang basahin ang panuto na nasa likod? Ito ay paglalapat ng tono sa tula. Panuto. Lapatan nila ng tono ang tula ang apis pag-ibig. Pagkatapos ay kakanahigla ito sa harap ng klase na parang nanghaharana at kinakailangan na may damdami ang pagkanta upang magpahiwatig ang nais ihayag ng tula. Maraming salamat. Ngayon, para naman sa nakakuha ng labis, maaari mo bang basahin ang panuto na nasa labis? Gamit ang mga naitalang matatalinghagang salita mula sa binasang tula, ay bubuo kayo ng isang panibagong tula na may malayang dalungkuran. Pagkatapos ay basahin ito
Para naman sa panghuli, maaari mo nang basahin ang panuto na nakalagay. Isadula ang tulang ang aking pag-ibig, kinakailangan na sa pagsasadula ay naipapakita ang nais ikahiwatig at tunay na kahulugan at damdamin ng tula, kung saan nabibigyang linaw ang mga matatalinghagang salita na ginagamit sa tula. Ngayon, maaari na kayong pumunta sa inyong mga pangkat. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang at narito naman ang pagiging pamantayan ng inyong mga aktibidad. Bawat kahon ay mayroong pamantayan, kaya maaari yung kunin ang inyong mga kahon. Alin ang kahon na inyong gawin? Nais ipaiwatig na tunay na kahulugan ng tula. Mayroon ako na isa. Mayroon naman na yan. Sa inyo, sa nandito ako. Hindi mo malaman paano kita Ay, mga lalaki sa office. Hindi lamang ang pagiging tahimik, kinakailangan na yung mga kagrupo lamang ang nakakarinig ng inyong usapan. Masyado na kayong malingay. Dapat ang sulit-sulit na lang. Kita mo, girl. Ako ang roleplay niya ako kay Kuan. Ako na lang magpabuhat sa inyo. Ako ipabuhat sa inyo. Ay, dili ano na sa kaning iniibig kita kay sa oras na ni. Kaning iniibig kita ay oras na ni. Kaning sa kanya ko ay
Isa, dalawa, tatlo. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayo at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig marating. Sa iyong mga matay bituin ang luning. Ang pagsintay ilog na walang pag-agos. Sa dalampasigan ng puso'y di naupos. Ang iyong ngiti buhay-buhay. Liwanag ng buhay, di kadalas makakarapos. Yan pag-ibig ko'y katuon, kabahay. Kailangan mo kailiitang taglalay. At sa bawat tintig ng pusong pagal, ikaw ang musika, tinig labanan. Maraming salamat. Palakpakan natin ang unang mga. May naman para sa pangalawang pagkakataon. Pag-ibig maging sa liwanag o maging sa kalulan. Lights, camera, action. Bakit? Meron ko ito bibigay sa'yo kapag maganda. Kailangan ko siyang tawagan. Bigyan mo ng rosas. Kasi rosas rin yung bibigay sa iyo. Di ba sumasagot?
naman. Ano magawa yun? Nasa dito para. Ayan. Ayaw. Tatawagan ko siya. May load pa kayo. May load kayo. Wala. Hello, ano yung bubo? Jake, kailangan natin mag-isa. Ha? Bakit? Saan ka ngayon? Kailangan kang dapat i-isa. Sige, sige, ano yung bubo? Saan ka tayo Habang umatawag na halin. Hello. Magkita tayo ng ito. Tara, honey. Sa pagkakaan. Ano yung dapat yan? Paglaban mo ka. Nabalitaan. May lumalang sila sa office. Ha? Wala naman. Sino ba nasabi sa inyo? Wala. Sige, Jake. At sino mo yung nakikita sa akin? Yung mga ka-office mates ko. Kayo! Hoy! Ganyan. Tama yung nakikita nila. Kaya huwag mong duduro-duruin sila. Honey, hindi mo kasi kita. Ano nangyayari sa iba? Hindi mo alam ang buong katotohanan. Kaya naman, maintinda ako sa'yo. Para sa'yo, honey. Redo, regalo. Saka, isa ko. Meron akong sasabihin. Honey, ikaw ang queen. Sa madilim kong gabi. Wala rin sa script, Jake. Pero sige, pagbibigyan kita. Basta hindi yung totoo yung pensa sa
ang nakakarinig kung ano ang ibig ipagpapahulugan ng nakatagong konsyo. Tama, ito ay mas nagpapahayag ng pag-ibig. Ngayon, para naman sa ikatlong katanungan. Ikatlong katanungan, karin mo masabi. Paano nakatulong ang paggamit ng tayo-tayo sa mas malalim na pagpapahayag ng damdamin ng komunidad? Sa pamamagitan nakatulong ang paggamit ng tayo-tayo sa pamamagitan ng mas naipapahayag niya ang kanyang nais iparating o kanyang damdamin. Maraming salamat. Ngayon naman para sa pang-apat na katanungan, maaari mo bang basahin ito, Brad? Bakit mahalagang maunawaan ng mambabasa ang mga matatalinhagang salita sa isang tula? Para sa akin, mahalagang maunawaan ng mambabasa ang mga matatalinhagang salita sa isang tula nang sa gayon ay maunawaan nila ng lubos kung ano ang pinaparating ng tula at ang damdamin na pinapahayag ng gumawa nito. Maraming salamat. At para naman sa pag-uli, maaari mo bang basahin ang sabihin ito? Kung maalisin ang lahat ng matatalinhagang salita sa isang tula, ano ang iniepekto nito sa mga bansa? Kung aalisin ang mga lahat ng matatalinhagang salita, hindi nito magiging masining o makulay ang pagkakaya ng damdamin. Maraming salamat. Ngayon naman, upang malaman ko kung kayo nga ay may natutuhan sa ating talakayan ay magkakaroon tayo ng isang pagtataya. Kung saan bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo bawat tanong para masagutan ito. Kumuha kayo ng isang apat na papel. Handa na ba ang lahat? Meron na bang papel? Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Ngayon, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel dito sa master. Yan, maraming salamat. Ngayon, bago tayo tumungo sa inyong takdang aralin, balikan muna natin ang mga layunin na kung nakakabigong nyo nga ba talaga ito? Natutukoy nyo ba ang mga matatalinghagang salita at ang uri ng tayutay na ginamit sa tula? Naipapahayag nyo ba ang kahalagahan ng paggamit ng matatalinghagang salita sa paggamit ng pagbabahagi ng sariling opinyon at pananaw? At panghuli naman, nakasusulat na kayo ng sariling tula gamit ang mga napiling matatalinghagang salita, nilalapatan ng tono, at naisasadula ang nais pahiwatig ng tulang ang aking pag-ibig? Ngayon ay tumungo na tayo sa inyong takdang aralin. Sumulat lamang kayo ng isang malayang tula gamit ang mga matatalinghagang salita o pananalita at sulat ito sa A4 size na bond paper at ipasa ito sa susunod na pagkikita. At narito ang magiging rubrics ninyo para sa gawain nito. Ngayon pagsitayo ang lahat para sa ating panagpos na panalangin. Maaari po ang unahan ang panagpos na panalangin na Nabel. Kaya ng mga anak ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa kayong pagtatapos ng aming aralin ngayon. Sana magtatakbo sa aming puso at isipan ng magamit namin ito. Maraming nawal sa rin nililig na po ang aming panalangin sa pagkarapatan ng Kristo na siya kami na pinagpapagligtas. Amen. Maraming salamat.